Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaparating po namin ang aming pagbati sa ating mga suki dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Tayo ay napapanood at napapakinggan sa DZRH Radio, digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Bago po natin i-introduce ang ating guest expert, ay batiin po muna natin ang ating mga health checkers na kasalukuyang nakatutok dito sa Health Check Plus. Kumusta po kayo dyan sa Cebu at pati na rin dyan sa Davao City? Patuloy po na dumadami ang mga social media viewers din natin mula dyan sa Vertis North, Quezon City, pati na rin mula sa Bonifacio Global City, Taguig. Napakaganda po ng ating topic ngayon sa ating panayam. Ang Setyembre ay tinaguri ang National Cholesterol Education Month. Ito ay isang napapanahong paalala sa ating lahat. Bakit? Dahil mataas ang cholesterol level ng maraming Pilipino at madalas itong hindi namamalayan hanggat sa magkaroon na ng stroke, atake sa puso o iba pang komplikasyon. Alam niyo ba mga health checkers, ang mataas na kolesterol ay isa sa mga tahimik ngunit mapanganib na kalaban ng ating kalusugan. Pero ano nga ba ang kolesterol? Meron bang benepisyo ang kolesterol sa ating kalusugan? Ano nga ba ang wastong steps o mga hakbang to manage our cholesterol? Para sagutin ang lahat ng yan, mapalad po tayo at makakasama po nating muli ang isang eksperto mula sa UST Hospital at sa San Juan de Dios Hospital, Pasay City. Ang ating guest expert ay isang full professor at senior consultant ng Department of Neuroscience and Behavioral Medicine ng University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery and Hospital. Siya ang kasalukuyang Pangulo ng Philippine Society of Hypertension. Ang ating guest expert ay isang vascular neurologist, isang miyembro ng Philippine Academy of Vascular and International Neurology, Fellow of the Philippine Neurological Association, at past Section Chief Neurology and Vice Chair of Internal Affairs of Neurology and Psychiatry Department ng UST Hospital. Maligayang pagbabalik po dito sa Health Check Plus, Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Batiin po muna natin ang ating mga health checkers sa buong mundo. Hi, Teacher Ellie. Magandang araw sa mga health checkers. Gusto na kayo? Kumusta po kayo, Doc Bimbo? No? So maraming salamat po sa pagpapaunlak dito po sa ating kwentuhan ngayong araw. Doc Bimbo, alam niyo po marami po kaming naririnig tungkol sa cholesterol pero marami din po sa amin ay nalilito pa. Ano po ba talaga ito? No? So Doc Bimbo, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin ano po ba ang cholesterol at ano ang role nito sa ating katawan? Yes, maraming salamat Teacher Ellie. Yung cholesterol at healthy levels, importante yan, essential yan para sa development ng maraming organs sa katawan natin. For example, yung mga cell, membranes, ng utak, ng nerves natin, paggawa ng mga hormones, pag-develop ng mga bata, like growth hormones, at sa paggawa ng vitamin D, which is a very important vitamin na ginagawa sa katawan natin, through yung pagproseso ng cholesterol sa balat natin, tinatamaan ng. So, at a certain level, pag sumusobra na pa, excess ng cholesterol, particularly yung bad cholesterol, tinatawag na low density lipoprotein. Yun ang maliliit kasi, yun ay nanunuot, pag masyadong marami, manunuot yun doon sa lining ng blood vessels, particularly, yun ang gusto nila, at pag-develop na tinatawag na atherosclerosis or arteriosclerosis, depende sa laki ng ugat. At sa kapag yan ay dumami masyado, ay at a certain time,
pwede pag-develop yan ng pagbabara ng atherothrombosis, for example. So yan, nagdudulot ng mga komplikasyon like, for example, heart attack, stroke, mga ganon. Yun po pala yung Doc Bimbo, no? Nabanggit niyo po, Doc Bimbo, na merong bad cholesterol. So, ibig sabihin po ba nito ay mayroon din tayong good cholesterol? Yes. Yung tinuturing na good cholesterol, yung HDL, yung high density lipoprotein. Yung LDL, yung low density lipoprotein, yun ang tinatawag na bad cholesterol. So, para mas madaling tandaan ng mga tagapakinig at tagapanood, mga health checkers, yung LDL, sabi na tinatawag namin na lechon de leche. Kasi nga, saturated fat, no? Yung mga saturated fat, isa yan sa pinanggagalingan ng pagtaas ng LDL. Pero sa totoo lang, karamihan sa mga matataas ang cholesterol, especially yung bad cholesterol, kasi gawa ng tayo 80% ang may mga hypercholesterolemia ay made by the liver. Yung liver ng tao, yung tayo ng tao. So, certain percentage lang ang galing sa tayo. Kaya kung tutusin, titinan mo, no? Dati-rate, yung American Heart Association, pinagbabawal yung itlog. Diba? Nung araw, ay bawal, huwag kayong kakain ng itlog, lalo na yung egg yolk. So, napatunayan na 1 to 2 eggs, boiled eggs a day is healthy. Hindi naman nakakataas ng bad cholesterol. Ang iniiwasan lang natin yung masyadong maraming saturated fat. Pero meron din mga good fats, for example, di ba? Yung mga pagkain, for example, ng mga salmon, nuts, avocado, may mga certain times of, saka yung panluto, discuss natin mamaya, ano yung mga panluto o yung nagay sa salad, ano yung mga tinuturing ng mga good fat oil at ano yung mga medyo hindi maganda, hindi masyadong good fat oil. Alam niyo po, very interesting yung nabanggit ninyo, Doc Bimbo, no? Lalo na yung pinagkaiba, no, ng saturated fats at yung hindi saturated na maganda sa ating cholesterol, ano? So, pag-usapan po natin yan mamaya. Pero marami pa po kaming tanong dito, Doc Bimbo, lalong-lalo na po tungkol sa cholesterol natin. Paano po ba mainam na hakbang para malaman po natin kung ano po ang ating cholesterol level? Maganda tanong yan, Teacher El. Kasi I think it's advisable na magkaroon tayo ng baseline. Ang tawag namin dyan, lipid profile. So yung lipid profile, lipid means taba, no? Sa katawan, sa dugo. Mabibilang kasi natin, quantify natin kung ilan ang total cholesterol, ilan ang LDL, yung bad cholesterol, ilan ang HDL, yung good cholesterol, ilan yung triglycerides, kita mo din dyan, VLDL, very low density lipoprotein. Yun ang mga binibilang kadalasan. So, normally, kung normal na wala namang masyadong family history na matataas ang cholesterol, nire-recommend namin na karoon ng baseline screening at least at age 20, mga 21, 22, mga gano'n, magkaroon na sila ng baseline. Lalo na ngayon na, alam mo na, medyo yung society natin mas nagiging prone to develop overweight and obesity. At alam natin na being overweight and obesity, isa yan sa mga risk factors na disturb yung metabolism. So, that it can lead to hypercholesterol. Yun po pala yung Doc, no? At maganda po na na-remind natin ang ating mga health checkers na sila ay magkaroon na ng baseline o magpatingin na pag early 20s, Doc, no? Yung tinatawag nga nating lipid profile. At wow, Doc, ang dami po palang check dito. Pagka sinabing cholesterol ay dapat complete profile po, no? Na marami po kayong nabanggit na mga components kanina. Pero Doc, ano po ba ang normal o healthy cholesterol level para sa isang adult na Pinay o Pinoy po? Okay. Normally, ang total cholesterol dapat less than 200 milligrams per DL. Sa 200 na lang, munang yung mga units. Tapos yung HDL, yung good cholesterol, should be at least 40. Tapos sa lalaki. Yung LDL, yung bad cholesterol,
sana below 130 milligrams per dl. Tapos yung triglycerides, sana below 150. Yan ang mga numero na tinataldaan. Oo. Madami po palang kailangan tandaan, no, Doc Bimbo. So maganda po pala na talagang kami ay magpapakonsulta para sa mga eksperto po na tulad ninyo. Kapag po kami ay magpapa-baseline, Doc Bimbo, ano po ang advice ninyo? Sa ano pong klaseng doktor kami lalapit? Kailangan po ba specialista na po agad? O ano po yung recommendation po ninyo? Hindi naman kailangan ng espesyalista sa general practitioner, pwede nang bigyan ng ganyang request sa mga internists, sa mga primary care physicians, lahat yan, or family medicine. Hindi kailangan pumunta sa amin, cardiologist, neurologist, kami, vascular neurologist para magpa-screen lang. Pwede nang hingin yan. Kunyari, meron kayong health insurance, pwede yung hingin yan as baseline, is malaman kung ano yung kasi walang symptom yan wala ka naman mararamdaman. At hindi yan yung sabihin natin bigla na tataas, dahan-dahan yan tumataas. Pagka hindi mo chinek, hindi mo naman malalaman na at taas pala ng yung bad cholesterol, yung LDL. At saka na siguro doon sa may mga family history na may mga matataas ang cholesterol, lalo na doon sa may family history na heart attack o na stroke ng maaga. Yung tinatawag na heart attack or stroke in the young. Yung mga tip below 55 years old, nakakaroon na agad. So, Doc, nire-recommend namin na even as young as in their teenage years, pwede na itong i-screen kasi kung minsan may tinatawag tayo kasi genetic na mataas cholesterol. Ang tawag natin dyan, yung FH. Ang ibig sabihin ng FH is familial hypercholesterolemia. So pagka ganyan, may family history ngayon, nire-recommend namin na even as young as 10 years old, hindi na kailangan hintayin 20, sinecheck na namin lang kanilang cholesterol. Lalo na kung pamilya meron gano'n. Magandang reminder din yan, Doc Bimbo, no? At buti po ay nasabi ninyo sa amin yan dahil I'm sure marami po sa nakikinig at nanonood sa atin ngayon ay may kakilala, no, sa kanilang pamilya na maaaring meron pong heart attack o nagka-stroke. So kapag po meron po tayong mga ganito, mga health checkers, ang reminder po sa atin ni Doc Bimbo ay baseline na, no, kahit tayo ay bata pa, as early as 10 years old, sabi nga ni Doc Bimbo, no. Doc Bimbo, ang tanong ko naman po ngayon ay, paano po kapag nalaman po namin na kami po ay may mataas na cholesterol? Ano po yung unang step na i-advise ninyong gagawin namin pagka sakaling nalaman namin na kami ay may mataas na cholesterol? Unang-una, tinitingnan niya ng doktor yung may tinatawag na risk stratification. So for example, yung LDL mo medyo nasa above 130 na at mayroon ka ba mga ibang risk factor. For example, nasa edad ka na, medyo mataas ang sugar mo, overweight, ay hypertension ka, naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak. Yung pagka mga ganun, aside from i-advise sa'yo na talagang mag-follow ka na ng yung tinatawag na lifestyle modification, ay baka malamang pwede ka nang resetahan na mag-start ng pampababa cholesterol. Yung tinatawag na statin medication. Kasi ibig sabihin, pag mataas ang cholesterol mo, gawa yan ng atay, as I said. No? So therefore, yung production ng cholesterol sa atay, pwedeng i-minimize by taking statin drugs. Yun siya gumagawa kasi sa metabolism. At kung hindi kakayanin, pwede rin ang doktor magreseta ng pampabagal ng pag-absorb naman kung mahilig ka sa mga saturated fats. Okay, ano yan? Binablock nila, may gamot din nasa intestine. Medyo binabara yung decrease absorption ng cholesterol sa intestine. Jadi kombinasyon. Kailangan kasi i-target mo
So, pero normal naman na kunyari, nasa teenage ka, magkadagpa-screen ka, tatrabaho na sa BPO at normal naman, para naman family study, maski sa susunod, after 4 years na, or 5 to 6 years, saka mo ulitin yung pag-check ng cholesterol. Pero, kung may family history kayo na gano'n, baka mas matataas, times every 6 months, at kailangan treat to target. Anong ibig sabihin treat to target? Dapat yung bad cholesterol mo should be less than 100 milligrams per DL. Ngayon, kung nagkaroon ka na ng mild heart attack or may diabetes ka, kaya meron kang minor stroke or the TIA, transient ischemic attack, ang target bad cholesterol should even be stricter, below 70 milligrams per DL. At kung minsan, mas maganda pa, may mga guideline na ngayon at even lower ang target, less than 55 milligrams per DL. Yun po, no? Ang dami po palang mga numbers, Doc Bimbo, kaya maganda po talaga na nagpapacheck kami, no? Para may guide kami sa aming kailangang gawin, no? Patungkol sa aming mga cholesterol. Doc Bimbo, ang dami pong mga kaming tanong dito, no? Lalong-lalo na po, may nagtatanong po dito mula sa ating social media platform, Doc Bimbo. Siya po ay 55 years old na. No, ano daw po ang mga pagkain at sources ng cholesterol na dapat alalayan niyang kainin o dapat iwasan daw po, Doc Bimbo? Meron po ba kayong advice sa kanya? Yes. So, medyo pagkaganyan na mayroong tinatawag na cholesterol problem sa katawan o ang tawag namin may dyslipidemia or hyperlipidemia. As much as possible, iwasan na yung mga red meat, saka yung mga fried na pagkain. At saka maybe go really more for food that are healthier, yung greens, fruits, at alam mo ba, too much of white rice. Hindi sa diretso hindi direkto maggawa ng cholesterol, pero pag too much ng white rice, kasi refined yan high glycemic yan, pwede mag-lead into overweight and obesity at eventually tataas ang triglycerides, and then something happens in the liver that even yung LDL, bad cholesterol, can also increase. So ina-advise namin na huwag masyadong kakain ng mataas ng white rice. Alam mo naman na Pilipino talaga kung minsan nag-only rice pa. At kung pwede ay yung oil na gagamitin, mas kung may kaya naman, kung gawa natin, no, ang the best talaga yung mga tinatawag na olive oil, canola oil, vegetable oil. Ang hindi medyo masyadong okay, yung kung mataas ang cholesterol mo, yung coconut oil, saka yung palm oil. Kasi yan, mataas ang saturated fats na mangyayari. Even if, for example, sabihin natin yung coconut oil, medyo mataas ang medium chain triglycerides, still, kung may problema sa ang tao sa cholesterol, hindi namin ina-advise siya. So, go for healthier oil. Kung hindi naman kailangan extra virgin, mahal yun, extra virgin coconut oil, para pang ano lang yun, pang salad, pang ganun. Pang luto, ordinary olive oil, marami na dyan available, di ba? Pinaka-fry. That's the better oil kasi mataas ang kanilang unang-una unsaturated fat siya, tapos mataas ang kanilang antioxidant content ng mga oil. Pero as much as possible, siguro kung naiiwasan yung masyadong fried food, doon na lang tayo sa mga, anong tawag doon, steamed fish, for example, tilapia, yung mga ganon. And then go for brown rice maybe, or red rice, kasi mas mataas ang fiber nun. So therefore, unlike yung polished white rice, pag kumain ka niya ng more than 2 cups of rice at masarap kang kumain, shoot na shoot ka agad dyan sa dugo, mag-i-spiking sugar. Sugar na yun, dinediposit din niya, kaya di ba tumataba ang tao, maapektuhan yung
capacity ng healthy functioning ng hormone na insulin. Kaya narinig nyo na yung tinatawag na insulin resistance. Yung insulin resistance, iyan ay pagka hindi naayos yan, eventually it can lead to prediabetes and more often than not can lead to diabetes itself. Kaya yan, magpipinsan lahat yan. Yung sugar, triglycerides, obesity, blood pressure, mayroon pa nga tayong tinatawag na metabolic syndrome. Yung metabolic syndrome, maraming meron ganyan sa atin. Na isa rin yan sa risk factor na mag-develop ng cardiovascular disease or stroke. Talagang kabit-kabit po pala sila, Doc Bimbo, no? Pero I'm sure marami pong nag-guilty sa amin. Doon po na sa nabanggit ninyo dahil marami po sa amin ay rice is life, Doc Bimbo, no? Pero good to know po na may masasarap pa rin na alternatives tulad po nung nabanggit ninyo sa mga oil, no? Patungkol sa pagluluto ng ating mga ulam, no? Olive oil, canola oil, vegetable oil, mas magaganda po pala ito, no? Doc Bimbo, balikan ko lang po ng konti, no? Nabanggit niyo po yung good at bad cholesterol. So, yung HDL or yung nabanggit po ninyo na lechon de leche na LDL kanina, no? Paano po nagiging barado ang daluyan po ng dugo natin kapag po pinag-uusapan ito? Kasi narinig po namin ito, Doc Bimbo. Pwede niyo po bang paki-explain po sa amin? Oo. So for example, imagine niyo yung hose, for example, yung hose yung sa tubig. 'Di ba pag kinat mo yan, may lining. May lining sa loob yun, di ba? Yung lining yung ang tawag doon sa ugat, endothelium. Yung endothelium na yon over time, for example, yung shear stress, blood pressure, sugar, cholesterol, nasisira yon. And of course, habang nagkakaedad yung tao, yung tinatawag natin yung vascular aging. So pagka nasira yan, yung lining nagiging porous, madaling mag-shoot. So parang depende sa amount ng bad cholesterol. Siyempre, by physics na lang, mas maraming LDL, edi mas maraming chance sila na makapasok doon sa dapat hindi nila papasukan. At pagka pumasok sila doon sa lining ng endothelium, okay, yung endothelium na yon pati doon sa wall ng ugat, doon na mag-uumpisa yung cholesterol plaque. At kadalasan, bata pa, nag-uumpisa na yun. Yung tinatawag na fatty streak. Fatty streak, pag pininom mo yung, kunyari, i-plot mo yung ugat ng say, someone na kumakain ng maraming masasarap na ganun at age 10, 20, dahan-dahan tumataas yun. Until such time na yung cholesterol mataas na, makapal na, pwede mag-break yun. So, at tawag na doon atherosclerotic plaque. Okay. So, marami pa nangyayari doon yung tinatawag na nagkakaroon ng inflammation, pamamaga, nagkakaroon ng oxidative process na oxidate ng, kaya nga, di ba, antioxidant maganda mga pagkain. Pero yung oxidative process talagang kasama talaga yan. So, ang chances na ma-oxidate na tinatawag, yung oxidation process, pag mataas ang LDL mo, edi mas mataas din. Kasi by numbers yan eh. Kung konti ang bad cholesterol mo, hindi konti rin ma-oxidize. Pag na-oxidize na yun, nagkakaroon na ng mga changes sa cells, yung tinatawag na macrophages, inflammation, yung gano'n. And then that leads to the disease of the blood vessels, yung tinatawag na atherosclerosis. So in fact, next year, meron nga kaming international na meeting about that, yung tinatawag na Asia-Pacific Atherosclerotic Vascular Disease Meeting. Dito gaganapin sa Pilipinas sa April. So, ano yan? Kolaborasyon ng dalawang society sa Philippines, yung Philippine Lipid Atherosclerosis and Philippine Society of Hypertension, at saka yung Asia-Pacific. So, yun ang pinag-uusapan dyan. Kasi maraming kailangan gawin na paano yung mga pasaway na hindi mo mapababa ang cholesterol. So,
it's a complex things na marami na tayong sagot kung paano natin mapapapay. Ngayon, meron na nga mga tinatawag na mga injectables, no? Pwedeng doon sa talaga ayaw bumaba, ay pwede na i-offer yung sobrang mataas ang cholesterol. O kaya, yung may mga tao na medyo mataas yung tinatawag na lipoprotein little a, hindi yan always available pag nagpa-test ka. May mga certain centers na tayo sa hospital dito sa Pilipinas where pinapagawa namin yan, pero selected lang. Pagka yung pasyente, kunyari, may pasyente ako na napakabata, nag-stroke na, nag-heart attack na, may family history, pinirecommend ko magpa-test niya, lipoprotein little a. O kaya yung ApoB lipoprotein. Meron na tayong mga capability to test that. Pero I think ang importante, yung lifestyle pa rin. Exercise, for example, yung exercise, regular na pag-exercise, brisk walking, 3 times a week. Di mo naman kailangan yung tatakbo talaga kasi depende sa paano kung may arthritis na yung tao. Rin-recommend lang namin na talagang medyo mga 2 to 3 minutes intermittently. Mag-warm up sila. Ang tawag namin dyan, VILPA. Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity. Pwede na yon. Kasi kung minsan pagka yung iba inisip nila, naku, gagawa ko ng 10,000 steps na parang here. Hindi na nila gagawin kasi una tatama rin sila ng ano. Pero pag sinabi mo, i-incorporate mo sa pang-araw. For example, ano bang ginagawa namin? Kumiyala, residente ko, pag nag-rounds kami. O sige, relax na kami lalakad sa hospital. And then, bilisan natin, lakad. So, stairs, mag-i-stretch kami, mabilis. Para ma-feel lang namin na bibilis ng sandali yung tibok ng puso. Importante. Malaki kayo. So, yung ganyung klaseng nakakatulong sa pagtaas ng HDL, yung good cholesterol. At nakakatulong din actually sa pagpapababa ng LDL. Pero hindi masyado. Kailangan talaga pag mataas ang LDL, gamot talaga ang kailangan. Magandang reminder po yan, Doc Bimbo, no? Pero alam niyo po, buti nabanggit po ninyo, Doc Bimbo, yung activity, no, at exercise. Dahil meron po kaming tanong dito mula sa isang health checker, pero senior daw po siya, Doc Bimbo. So, dun sa nabanggit po ninyong mga recommendations kanina, meron po ba siyang kailangang baguhin in terms of physical activity at exercise daw po? Yes. So, ang nire-recommend namin, kaya tuwing umaga o kaya 3 times a week, warm up muna. O yung bibiglang pagkagising mo, takbo ka na kaagad. Masama yun. Okay. So, mga 5 minutes na warm up and then you do yung mga 1 to 2 minutes vigorous. Medyo mabilis talaga. Bibilisan mo na paglakad mo. Hindi mo naman kailangan tumakbo. O, for example, may stairs ka, you go up the flight of stairs, bibilisan mo lang kote sa kaya mo. Hanggat medyo bibilis yung tibok ng puso, enough yun. Ang importante yung bibilis yung heart rate mo na medyo medyo hihingali ka ng konti. Yung gano'n. Yan ang importante. Ngayon, kung masipag naman yung mga bata-bata, ayun, tinatawag namin na, sige, gawin nyo yan, na abutin nyo yung mga 8 to 10,000 steps na pero sa totoo lang, bihira yung, lalo na sa city life natin, maraming hindi nakakagawa ng ganyan. So, yung mga iba naman, hindi nila kaya mga ganong klase na exercise ng gym. Ay sinasabi ko sa kanila, sumama na lang sila dyan sa TV, mag-YouTube sila, mga nag-zumba. Even ang Pilipino medyo mahilig sumayaw kasi. So, even that, dance, cha-cha, mga ganong, depende sa edad. More modern na sayaw. Basta importante, pabibilisin mo natin sandali. That's good enough. Kailangan po pala, no, talagang binabagay din, Doc Bimbo, ang aming mga activities at exercise. Depende po sa aming age, no? Doc Bimbo, meron din po kaming tanong dito. Dahil kapag pinag-usapan po ang cholesterol, ay talaga namang naiisip namin ang taba. Pero ano pong masasabi ninyo sa mga tao na nagsasabing wala naman akong nararamdaman? Posible pa rin po ba na mataas ang kanilang cholesterol kahit na walang symptoms? Ay, kadalasan yes. Wala talagang pararamdaman pag tumataas ang cholesterol. Kasi marker yan, may ikot siya sa dugo natin . Ngayon, pagka nagbara na, siyempre doon ka lang makakaramdam. Ang mga, for example,
nag-angina, pectoris, o nag-chest pain. Ganun ba? Kaya nagkakaroon ng mini stroke, TIA, mga ganun. So yan, chinecheck namin. Malaman kung anong dapat na gawin para i-target na. Parang katulad ng alta pressure, blood pressure. Hindi porke nag-maintain ka, okay ka na. Kailangan treat to target. Tinuturuan namin ng mga pasyente, publiko na know your numbers. Know your cholesterol, know your weight, blood pressure, know your waist circumference, mga ganun. Kailangan po pala talaga, Doc Bimbo, nag-check po kami dahil para pala itong ticking time bomb kung hindi namin ma-check, ano? So, maganda po ang ating kwentuhan. So, mga health checkers, napakaganda ng ating panayam tungkol sa panganib ng high level na cholesterol sa ating dugo. Kung ngayon nyo lang ito narinig, baka panahon na talaga para ipa-check ang inyong cholesterol levels, ano? Magbabalik ang Health Check Plus, kasama pa rin natin ang ating guest expert si Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Huwag po kayong aalis. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.